Good morning po. Binabalik po namin lahat blessed morning sa inyong lahat. At binabati rin po namin yung mga nakanood sa atin sa online. And as we give and open our praise and worship, pwede po ba tayo magsitayo? And before we start, let us just be reminded that this morning, this day is not all about any of us or ourselves, but kung sino po ang ating pinapapurihan din sa ating Panginoon Jesus. At for His faithfulness and for His love for us. So, tayo po ay i-ready ang ating mga puso at isipan at bigyan po natin ng the best na papuri natin Panginoon. Tignan ng buwaga, si Jesus ang inuna. Tignan ng buwaga, araw-araw ay masaya. Tignan ng buwaga, si Jesus ang inuna. Tignan ng buwaga, araw-araw ay masaya. Noon, ngayon at kailanman, isa pa, katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Puno ng pag-asa, dahil mahal tayo, nananalig naman. Minsan pa, ano mga problema? Ang problema, ito ay kaya-kaya. Puso ay masigla. Puno ng pag-asa, dahil mahal tayo, nananalig naman. Dahil mahal tayo, nananalig naman. Dahil mahal tayo, nananalig naman. Pwede po natin kalagpakan natin as we continue to give worship to the Lord. Muli nga Panginoon na hindi ka ng kulang. Amen. Sa bawat pagkakaroon sa amin at sa aming simbahan. Patuloy na pinasustain na bless ang bawat isa namin.
May suliranin palagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka kulang, niyaya mo sa akin, laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pag-ibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay mabilis. Jesus, kahit ako'y nanganambay, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka kulang, biyaya mo sa akin. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka kulang, biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ulitin sa mga pinapasalamatan po namin kayo sa mga ito po yung pagbibigyan ng mga kausapin sa usapan at napapurihan rin yung nakapantay na pangalan ng as we listen to your word, Lord, patuloy nyo ihanda ang puso ang mga step ng Lord to meditate and to accept and nourish the word, Lord, to our lives, to apply it in our everyday lives and to the people around us. Let us be and continue being a salt and light, Lord, to this world at from this church to our church. Thank you, Lord, for your faithfulness and your love, and once again, we thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede tayo na po. Of course, magandang umaga po sa ating lahat at tunay na tayo po ay masaya pa rin at palaging mayroong pag-ibig at kapayapaan mula sa ating Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay nagkikita, anumang araw, siyempre lalo na yung linggo. So, amen po ba sa mga po ito? Okay, may mga ilan po kami kasama dito. At alam ko po ibang kasama natin papunta, ito parating na, tuloy na po kayo. Kaya ito ay tutusin, live stream ko, kung tutusin, pero mayroong audience, no? At mamaya pwede igalaw-galaw yung sila. Kasi itong lugar ay bago sa ibang mga members natin at hindi namin alam paano ayusin, pero ito ay bahay ng kapatid na Ruth. Tayo nagagalak na tayo po pansamantala ay nandito bago po doon sa lugar sa mga kapatid na Raya. Ano po, at natutuwa tayo sapagkat sa ganyang kaparaanan ay nakikita pa rin. Ano po, at ang mga kapatid natin, mga kasama, alam ko po na parating sila. At nagbigay po kami ng mapa. Minsan, sila ay, anong tawag doon,
gumagamit sila ng Waze, minsan nagiging Waze kasi nawawalan ng signal. At ganun. Ganun pa man, dumarating at for sure, kung dumating sila at nagpe-fellowship, mamaya kahit tayo tumagal ng konti, pwede po, meron tayong kakainin po, marami tayong pagkain. Okay? Pwede po tayong magtigdala dalawang pandesal at saka pancit, water po tayo. Magandang umaga po. Kabayan natin yung ating mga katabi at mga sabihin natin, pagpalain ka ng Panginoon sa mga ganito. May the Lord bless you. In fact, malamang dito sa lugar na to ay hanggang 3 Sundays tayo. Una na tayo, tapos pangalawa at pangatlo. Tinaasahan natin, may mga dumating mga kapatid tulad ngayon, ako ay natutuwa. At yung iba, siyempre, medyo hirap sila, baka nag-aalala sila, at naligaw sila. Baka yung iba, nag-aahanap pa lang. Kasi gano'n naman, bago matapos ang service, makakarating sila, no? Kasi pagka hindi mo tinignan ng mapa, talagang medyo malilito ka. Pero actually, ito ay napakalapit, lalo na dito sa gate 1 ng Sumulong, at pagkatapos sa Marcos Highway, gate 2, tapos gate 3 po, yung doon pinapapasok yung mga walang sticker. Last Saturday bayet sa Kenny Rogers tayo ulit. Kasi gusto nating magsama-samang lahat tayo. No? So we will invite all the members, probably 80 to 90 yan, mahigit. At sa Kenny Rogers ulit tayo, that will be Saturday at alam ko 4 o'clock hapon ulit. At Sabado na naman tayo. Tapos yung susunod, Lord willing, ay doon po tayo kina Raya at kina SJ. No? At salamat sa Panginoon. At pagkatapos, yung mga activities po natin, discipleship, at isa pang napag-uusapan po namin, Sunday School, Adult Sunday School, Bible Study, magagawa na po natin yun. Kasi wala tayong limit sa oras. Maghapon ng Sunday ay pwede po natin gamitin. Pwede po tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. No? Kasi nagtatrabaho naman sila Raya, so gising sila. No? Kung paggabi sila. Pero actually, ay tayo natutuwa sapagkat lalo na po ang NCCC so far, 2 taon na tayo, hindi na tayo bago, di ba pa tayo matagal. Kaya, tamang-tama po, napakaganda na meron talaga tayong discipleship program regularly, meron tayong pagtuturo or Bible study o parang Sunday school, napakahalaga po niyan. Doon sa lugar ng nila Raya ay may mga kwarto po din, ano? So, pwede nating magawa yan. Ano? Ngayon, tatalakayin po natin, ito ba ay naka-ready yung ating message sa umaga po ito. Okay. Ang topic po natin ngayon ay pananampalataya natin na tinuturo sa banal na kasulatan. Ang pamagat po nito ay, ano po ang pamagat? Angels and demons. Angels and demons. Tanong, kayo po ba ay naniniwala sa anghel? Parang 4 lang. Sa mga demonyo, naniniwala ba kayo sa mga demons? Opo, pero Yes. dami. Kaya magandang pag-aralan ito. Tingnan niyo yung katabi niyo kung mukhang anghel. Ay, opo. Mukhang ano niya? Demons. Huwag niyo nang tingnan. Okay? Okay. Meron na po ba kayong experience na meron kayong maaring na-encounter na experience na tunay nga na merong anghel? Kasi nakakarinig ako niyan. Pangalawa, tumingin ako sa mga Christian testimonies at maging sa mga hindi. Meron silang mga kwento tungkol sa mga anghel. Though hindi nila nakita, pero hindi nila maipaliwanag yung pangyayari sa kanila, bakit nagkaganon. Parang may miracle ang Diyos sa kanila na para bang ginamit ang anghel ng Diyos para sila ay tulungan. In fact, ang angel, ang ibig sabihin ay messenger or messenger of God.
So ilagay po natin, pagka sinabi nating angel, ang talagang kahulugan, biblically, messenger. Ngayon, pag sinabing messenger, yung tagadala ng pero sa banal na kasulatan po, ang anghel ay messenger ng Diyos. At sila ay tinalaga, isa po sa purpose nila, para tulungan yung mga anak ng Diyos. Meron po ako na nabasa, marami, pero isa yung parang pangyayari na totoo. Ito ay nangyari sa Amerika, sa Utah, na kung saan merong 4 na pulis na naglalakad, na nagpapatrol sa isang highway. Pagkatapos, may narinig sila sa English, of course, help, help. Sa Tagalog, tulong, tulong. May nakarinig na isa, tapos tinanong niya yung kasama niya, sabi niya, meron ba kayo naririnig? Sabi niya, oo, help, help. So, sinundan nila yung tinig at yung lugar ay medyo pababa, hili, mabato, tapos may ilog at maraming puno. No? At medyo malayo-layo sa karsada. Ngayon, nung bumaba sila, nakakita po sila ng kotseng nakabaligtad. Ibig sabihin, may disgrasya. So, yung 4 na yun, na nakarinig, nakita nila, malayo-layo na sa kalye, eh siyempre, tinignan nila, nakita po nila may mag-ina sa ilalim ng kotse. Yung nanay, actually, patay na siya. May anak siya na 1.5 na babae, nakatuwad, nakabaligtad kasi nakasignan. At siguro, nandun na siya, maybe 12 to 14 hours yung bata. Pero yung mother, yung nanay niya, ay namatay na. So, nailigtas nila yung bata, nagulat sila, kasi winter yan, may yelo, nabuhay yung bata. May picture pa nga siya, 1.5 year old, no? Na black na babae. Pero ang nagulat sila, nakarinig sila ng tinig. At 4 sila na nag-uusap. Ikaw, narinig nilang lahat, samantala, ang tinig po nila ay boses ng isang nanay. Pero actually, ilang oras na pong namatay yun. Kaya sila, nag-iisip sila, sabi niya, no way na talagang merong para sa kanila na anghel na nagsabi. Kasi nilid din sila doon. At pangalawa, yung bata, hindi rin nila matanggap na mapaniwalaan na buhay pa siya at lumaki na yung bata. Sa ganung mga experience, eh talagang wala. Then of course, napakarami pala na experience na ganyan. In fact, ako may isang experience, hindi ko malilimutan. In fact, 3 yan eh. Makukwento ko kasi may pansit naman tayo, no? Mamaya, pag nag-group tayo, kasi hindi naman tayo mamadali kasi bahay ito ni Kuya. So, pwede tayo mag-stay, ha? Kahit hanggang hapunan, kung gusto nyo, ha? Ngayon sabihin, ay may experience tayong ganyan. Ako, meron akong maaalala, sinusulat ko to, mabilis, na 3 na pangyayari. No? Ewan ko, makukwento ko yan. Kaya mamaya, magkwentuhan tayo tungkol sa experience na yan. Kasi talagang iniingatan tayo ng Panginoon. Binabantayan tayo. At kung may nangyayari sa atin, talagang inaalaw niya para ma-experience natin. Pero hindi nangangahulugan, hindi niya tayo binabantayan ng kanyang mga anghel. Kasi mababasa natin sa banal na kasulatan na napakaraming talata tungkol sa mga anghel. In fact, nung tinignan ko po, 300 na mention ang angel sa banal na kasulatan. Kaya ilan lang po yung pwede natin basahin. No? And of course, ating statement of faith. Ang pangyayari po sa akin ay isang gabi, maliliit pa yung mga anak ko, 3 sila, doon sa Taytay Christian Church, may bahay po kami doon sa taas. Tulog na tulog po kami kasi nangyayari po yan, 1:00 ng madaling araw. 1 o'clock, between 1 o'clock to 2 o'clock. Tulog na tulog po kami. Ako din tulog. Pero imagine, nagulat ako, bigla akong nagising. Yung pala, meron na pong gusto magnakaw sa amin. Sa isang bintana, binubuksan niya yung jalousie. In fact, natanda niya na yung jalousie yung 2, nakuha niya na yung isang
In fact, kumot, kulambo, iniisa niya, may bakal naman yun eh. Pero ang nagulat ako, bigla akong tumayo at bigla akong pumunta sa kanya at binugaw ko siya, sabay sara ng bintana, takbo. Ang likod po namin, simenteryo eh. Ewan ko kung nagising si Wyatt mo. Takbo siya, tapos nung tumakbo siya, nakita ko siya, malaking lalaki, matangkat, takahubad, nakapantalon, hanggang lumayo. Doon ako na siya. Tinitingnan ko siya palayo hanggang malayo kasi wala pong mga tao doon sa cemetery. At konti pa bahay. Nung malayo na siya, yung na-shock ko, napalitan ng pag-iisip, paano ako nagising? At paano ko siya pinuntahan na alam ko yung lugar kung nasaan siya. At doon ako, sabi ko, ginising ako na. May isa pa. Si Kag, nung malaki pa to eh. Siya ay prep, no? Ngayon, hinahatid ko siya nakabike sa San Roque. Ang bahay po namin ay dito sa may Dragon Street. Hinahatid ko siya tuwing umaga, either prep siya o grade 1 kasi dyan po siya nag-elementary. Siya nasakay ko sa bike. One time, nakasakay po siya sa bike, tapos yung bag niya, syempre, karga ko, at nasa harap ko, yung bike parang ganyan din yung bike ko nandiyan. Nung malapit na po kami sa eskwela, yung bike ay naputol yung tinidor. Alam po man yung tinidor? Yung hawakan ng bike at saka yung gulong, yung bakal na naputol. Ay di naghiwalay po, nahati sa gitna yung bike. Eh nangyari, gumulong kami. Eh sikat pa naman bilog, talagang gumulong. Ngayon, nung tumayo ako, kagad tingnan ko siya kung meron siya sugat. Kasi mabilis po kami at gumulong talaga siya at ako din. Ngayon, tinitingnan ko siya, wala, lakad lang. Tapos hanggang nilakad kami sa school, wala man lang kaming ako at siya naggasgas. Samantalang umikot kami dito sa kalsada. At pagkatapos nun, iniisip ko, sabi ko, bakit ganun? Hindi kaya sinalo o kaya ano? So may experience na iba't iba na talagang merong ang Diyos na nilalang at tumutulong sa atin. Bukod pa sa presensya ng ating Panginoon. Ang pananampalataya natin ito, that angels are spiritual beings created by God. Isa-isayin natin. Ang anghel po ay spirito. They are spirit. Hindi po siya tulad natin na tao. Pero sila, nagmamanifest din na parang tao. Lalo na kapag pinahintulutan sila ng ating Panginoon. Sila ay makapangyarihan. Pero ang sabi po, nilikha sila ng Diyos. Kasi ang Diyos lang po, siyempre, from everlasting to everlasting, walang simula. So kung tayo ay nilikha din po ang mga anghel. Sino ang nauna, ang anghel o tayo? Anghel. Yes, sila, no? Kasi nga, nagkasala, doon sa taas, pagkatapos, binagsak sila, no? So, nauna sila kaysa sa atin, okay? They are spirit beings, ibig sabihin, hindi po natin sila nakikita. Kaya yung mga fallen angels, which is of course Satan, at saka yung mga demons, they are spirit beings. So kung merong foreign angels, meron din naman mga anghel na sumusunod pa rin sa ating Panginoon. Itong foreign angels, nagrebelde sila, kasama ni Satanas, of course, siya yung kanilang pinaka-leader at sila ay nag-rebel sa ating Diyos at sila ay binagsak ng ating Panginoon, ng Diyos. Pag sinabing spirit beings, hindi po sila nakikita. At pagkatapos, ang sabi po, created by God to serve Him and carry out His purposes. Kaya messenger. Sila po ay inutusan ng Diyos. Kaya marami pong tayo mababasa na ang anghel, messenger, na inutusan ng Diyos. Halimbawa, sa lumang tipan at sa bagong tipan, naalala ko si Abraham. Nung sila po ay pinangakuan na magkakaanak sila, sino ang nagsabi nun? Sino ang nagsabi nun? Ang anghel. Tuloy po kayo, kapatid, yes. Ngayon, at nung sila po ay magkakaanak, at ang anghel po ang nagsabi sa kanila. Kasi messenger sila. No? At pagkatapos,
Ganon din po kay Daniel. No? Ganon din po kay Maria. Ganon din po sa marami experience, maging kay Zacarias, kay Elizabeth, no? Maging sa temptation ng ating Panginoon, ay present po ang angels. Kaya napakarami ng mga talata tungkol sa anghel na ang anghel ay inutusan ng Diyos para iparating yung message niya sa atin. Kaya possibly po sa ating isip, siguro paalis sa atin, baka may bumulong na kung saan na mensahe ng ating Panginoon sa atin sa magitan ng mga anghel. Kasi messenger sila ng ating Panginoon. Kaya from the Old Testament hanggang New Testament, hanggang Revelation, ang angels is present. They are serving the Lord. That is their purpose. Ganun din naman yung kanilang pagsamba, purpose din po nila. May tanong, ang mga anghel po ba'y umaawit? O kasi nabanggit nung pinanganak ang ating Panginoon, host of angels, masaya sila, di ba? At ang sabi po, sila ay nandun at masaya at mag-aawitan kahit sa limang tipan, may binanggit na sila po ay umaawit. Kaya makikita po natin, very active, clearly, that the angels of God are, sabihin natin, present. Kaya po, ang sinasampalatayanan natin, nandito po sila, okay, kung sila po ay inutusan ng Panginoon. Hindi sila siyempre tulad ng Diyos na kung saan nasa, hindi sila omnipresent, Bagamat may kapangyarihan sila, hindi sila sabihin natin, makapangyarihan na sa lahat, hindi yung Panginoon yun. Demons are fallen angels who rebelled against God under the leadership of Satan. They are active in the world to oppose God's will and deceive humanity, but their ultimate defeat is certain through Christ's victory. Kaya dalawa po ang pag-aaral natin. Ngayon, angels. In fact, kapraso nga lang itong gagawin natin. Sa Sunday, demons. Ay, huwag kayo mag-absent. Kasi dalawa po, hinati natin. Angels, di ba, sabi natin, and demons. Mahalaga po tinitingnan natin yan para alam natin. Hindi po lahat ng nakikita nating mga bumubula, bibig, nagugulo, hindi lahat ay inaalihan ng demonyo, kapatid. O kaya kung nagsasalita ano kung ano-ano, hindi. May experience po ako ganyan, nakala ko na po poses, pero hindi po. May psychological problem, yes, pero hindi po lahat ng ganon ay merong masamang espiritu sa loob. Siguro sa magandang tanong, ang Kristiyano ba ay pwedeng maalihan pa ng espiritu ng demonyo? Tayo po ba ay pwedeng maposes? In fact, pag titingnan natin, because spiritually speaking, biblically speaking, tinanggap natin at naging tahanan tayo ng banal na espiritu. So, nagpuposes sa atin ang banal na espiritu, nasa atin, indwelled by the Holy Spirit. Kaya para din sa akin, ay imposible tayong maposes ng ibang espiritu because we are now indwelled. Kasama natin ang banal na espiritu. Nakatahan siya sa atin. Siya ang nagme-may-ari sa atin. Maaari magkaroon tayo ng mga psychological problems, at iba pa, mga ganyan. Pero I believe ang banal na espiritu po ay kasama natin. Okay? Pero ang itong maganda, bandang huli, ang demonyo po ay ilalagay na habang buhay, itatapon na ng Diyos. Saan? Sa dagat-dagatang apo. Yan na po yung pinaka-ultimatum niya. Ngayon po ay meron pa. In fact, sila nga po yung pinaka-namamahala, ilalangungos dito sa sanlibutan. Meron po bang mga demonyo dito sa lupa? Yes. Huwag kayong titingin sa iba. Hindi po natin nakikita, pero present po yan. Na-experience natin. Pero tandaan po natin, meron din angel na tumutulong sa atin. Lalo na ang Diyos sa atin. Kaya hindi po tayo kailangang matakot. Of course, nire-respect natin, tulad din ng mga ahas. Hindi po natin tayo pinaglalaroan ng ahas. Kasi makamandag yan, tatablak ka niya. Ay yung mga scorpion. At kung ano pa, milagro ng Panginoon kapag ikaw ay hindi binuhay ka. Pero sila tayo lumalayo.
o kaya ay hindi po natin sila in-welcome. Ganon din po sa espiritu, sa mga demonyo, ay sila po hinahayaan natin. Pero, sila po ay nandyan, pero nandun din naman ang ating Panginoon. Actually, tinan mo si Jacob, may experience siya na naginip siya, naalala niya yan, yung isang bato ginawa niyang unan. Aba, sa kanyang panaginip, yung mga anghel, di ba, ay nagpapanit-panaog. Kasi ang panaginip niya, isang hagdan mula sa lupa hanggang langit. At pagkatapos, itong mga anghel ng Diyos ay pumapanit-panaog. Siguro, titignan natin, ang idea, kahit si Satan, di ba, sa panahon ni Job, saan galing? Sa parit-parito. So, I think, especially demons, no, yung mga fallen angels, they are restless. Naghahanap sila. Di ba Satan nga, roaring lion, pagala-gala. Siyempre, wala silang kapayapa kung saan sila pupunta. No? So, ibig sabihin, sila ay nadyan. Ang anghel ng ating Panginoon kay Jacob ay bumapanik-panaog. Kasi active sila, gumagalaw sila. Okay? Hindi po lang yung angel na nakikita natin yung nakaganon. No? Ang angel po ba may pakpak? Okay, may mga klase po, no? Usually kasi kaya may mga kasi may mababasa tayo, mga cherubim, may mga gano'n, na kapag nag-manifest yung iba, ay meron silang pakpak kasi may lumilipad, no? Pero are they angels? So hindi natin alam, no? So ibig sabihin, hindi po tayo magiging dogmatic diyan kasi spirit being sila. Tayo po ba ay magiging mga anghel? Hindi. Okay? Bakit? Kasi ang mga anghel po sila, tayo po ay human being. No? Sila ay angelic or angelic being. So, sila ay mga anghel, tayo po ay mga tao. Sino po ang mas mataas? Ang mga anghel o mga tao? Actually, darating ang panahon, tayo na po. Kasi kasama tayo mahatol sa mga anghel. Sa ngayon, katulad ng ating Panginoon, when He manifest Himself sa laman, He made a little lower from the angels. No? Kasi siyempre, mas makapangyarihan sila, tayo po ay walang ganun. Ang kapangyarihan natin ay sa biyaya ng ating Panginoon, ang Panginoon niyo, at hindi tayo. Ngayon, angels are given charge over believers. Itong Psalms 91 ay napakaganda po na talata. Alam ko, paborito yan ng kapatid na lang. Ako din po, Psalms 91. In fact, bukas meron akong dedication. Usually, ginagamit ko po ang 91 sa house dedication at maging sa lahat po ng dedication kasi napakaraming pangako at kapangyarihan ng Diyos na sinasabi sa awit o sa Psalms 91, buong chapter na nagsasabi na ang Panginoon kasama natin ng mga pangyarihan na nagliligtas sa atin at nagbabantay sa atin. At sa dalawang talata, 11 and 12, ang sabi ganito, if you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you, and gagawin, to guard you in all your ways. Kaya tayo po, kahit anong ginagawa natin, may nagbabantay sa atin. Amen? Bakit? Sapagkat inutusan ng Diyos ng kanyang mga anghel ay nagbabantay sa atin. Sa araw-araw. May karamdaman tayo, may problema tayo, saan man tayo nandaroon. Isang pribilehiyo at pananampalataya natin ay ang Panginoon natin kasama. Sa ating pagluha, sa ating kaligayahan, tandaan natin, hindi po lumalayo ang Diyos sa atin. Meron tayong mga kasama. In fact, naalala ko naman ito ay biglang pumasok sa isip ko. Talagang ang sabi, to guard in all your ways. Naalala ko po ang nanay ko nung buhay pa, siguro ako high school noon. Naglalakad kami pa uwi kasi wala pang bahay, mahal po namin nasa bundok. May nag-aabulan po ng parang tagaan at saksakan. Eh, ang nanay ko walang ginawa, kung hindi, yapusin kami. Yapusin ako. Kami ng dalawa pala. Hanggang nakalagpas at walang nangyari sa amin.
At pagkatapos, makikita namin, sabi niya, talagang ang Panginoon ay nag-iingat sa atin. Kaya po, itong Psalms 91, inutusan ng Diyos, He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Yung kayang mga bata, meron kaya silang angel? Kasi narinig ko, naalala ko, meron akong narinig yung guardian angel niya. Biblical ba yun? Tingnan natin, ha? Kasi ganito, see that you not despise one of these little ones. Ganda ng picture ko. Meron pa ang bata eh. For I tell you that then angels in heaven always see the face of my Father in heaven. Parang malinaw siya. Na kung saan, huwag nating i-despise pag sinabing little ones, yung mga bata. At ang sabi, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. So, hindi lang pala tayo, lalo na sila, nagbabantay at tinitingnan sila. Kaya, do not despise them. Doon sa kwento ko, yung bata, kita mo, nabuhay siya, no? Samantalang, actually, nung nandun po siya, unconscious siya. Nakatiwari, no? At talagang super ginaw. And yet, na-revive siya. Ano po? At nabuhay siya. So, meron po na pagbabantay ang Panginoon sa mga bata. Ito po yung sinasabi natin, Hebrews chapter 1. Are not all angels ministering spirit sent to serve those who will inherit salvation? Tayo po ba ay meron ng kaligtasan? Yes. Ultimately, we will experience our salvation. Kapag kinuha na tayo ng ating Panginoon, I mean, rapture, naniwala ba kayo sa rapture? Nako, so pag-aaralan din po natin yan kasi ang tawag po dyan, eschatology. Ibig sabihin, studies of future things. Na kung saan ang mga mananampalataya, no, ay kukunin ng Diyos. Pag-aaralan din natin, may mga Kristiyano na naniniwala, may tribulation, yung iba wala. Yung iba naman, rarapturin, tsaka magti-tribulation. Ano po ba yung tribulation? Yung 7 taong paghihirap. Naniniwala ang ibang mga Christian na yung 7 years, kalahati, saka lang tayo kukunin. Pararausin tayo ng 3.5 years of tribulation. Yung iba naman, tatapusin yung 7 years, saka kukunin. So, meron tinatawag na pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Rarapturin muna sa kalagitnaan o kaya pagkatapos ng tribulation. Saan nyo gusto? Sa una, sa gitna, sa huli. Sa una. Itaas nyo nga kamay nyo kung saan nyo siya gusto sa una. Sa gitna. O yung post. Okay. Sa amin pong pag-aaral, pinag-aaralan po namin Revelation. Siyempre, ang prof ko, si Prof. Dylan, talaga pong napakalina. Bagamat hindi actually binabanggit sa tribulation o sa revelation, yung rapture. Kasi ang rapture po ay sa Thessalonians yan. Pero napakalinaw po na ang pag-asa natin, no, na tayo po ay kukunin muna bago po dumating ang tribulation. Kaya kung meron mang paghihirap, wala muna tayo dito. Tinan mo nga naman, no? Bakit po tayo padadaanin ng ating Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin, na dumadanas na rin naman tayo ng pagsubok tapos pahirapan pa tayo ng tribulation. Alam po ba ninyo kung gaano kahirap ng tribulation? Grabe. The first 3.5 mahirap. Pero yung susunod na 3.5 mas grabe. May maliligtas po pero ang hirap ng kanilang mararanasan. Kailangan nilang iisip bago sila maligtas. Kaya po, tayo po, na kung saan binigyan ng pag-ibig at tarugan ng ating Panginoon at kapayapaan, siyempre, dahil tayo mga anak ng Diyos, aalisin. Di po ba, kapag may gera na parating, ng araw, may darating panahon ng hapon, ngayon, huwag naman sana panahon ng ewan, anong gagawin natin? Aalis mo ba tayo o maghihintay lang tayo? Siyempre, aalis tayo, di ba? Ganun yung ginawa sa atin eh. Ganun din naman ang tribulation. Bago dumating
ang nagmamahal na Diyos sa atin Ama, aalisin muna tayo. Bago dumating yung unos, naalala yung tsunami sa Japan, nagtakbuhan po sila at binibigyan sila ng warning para paalisin bago dumating ang tsunami. Ganun din naman ang tribulation. Tayo po ay kukunin bago iparana sa mga tao yung paghihirap. Ayoko maranasan yun. Bakit po? Sapagkat ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Kaya tanong ko, kayo po ba ay ra-rapture bago ang tribulation? Bakit nasa naman? Righteous. Yes. So, wala na tayo dito. Kapag naiwan kayo, naku, baka hindi tayo mananampalataya, hindi tayo nakikita. So, dyan po tayo. Kaya po, yung mga bata ay meron po sila ng mga angin. Kaya po may nagsasabi, meron siyang tayong kanya-kanyang angin na nagbabantay. Ilan po ba ang angin? Kasi tayo, milyon. In fact, sa mga nakasulatan, there are millions, thousands and millions of angels. Hosts of angels. So, marami. Ngayon, tinan pa po natin. Ano po ang origin ng angels? Sila po ay actually nilikha ng Diyos. Tinan mo sa Colossians 1:16. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. In Him, all things were created. Things in heaven and earth. Visible and invisible. Whether thrones, or dominions, or powers, or rulers, authorities, all things have been created through Him and for Him. Kaya lahat po ng mga bagay na nakikita at hindi, tulad ng mga angels, ano po, yung mga deceived angels, no? Yung mga spirit, lahat ng mga thrones and dominions, sila po ay nilikha ng Diyos. Ang tanong, dapat po bang sambahin ang mga angel? Hindi. Kahit mismo ang angel ang sabi, hindi po sila dapat sambahin. Ang Diyos lamang po ang dapat natin sambahin. So, ang angels po, they are created beings. Nilikha din po sila ng Diyos. Of course, nauna sila kaysa sa atin. Angels were created to praise God. Isa po sa purpose, bukod po doon sa pagtulong nila sa atin at pagbigay ng message at pag-protect sa atin, sila din po ay nilikha para magpuri sa ating Panginoon. In fact, sa Revelation, no? At maging sa Isaiah, nagsasabi doon, lagi sila nagsasabi, araw at gabi, Holy, Holy, Holy. At sila po ay umaawit at sumasamba sa ating Diyos. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him all His angels. Praise Him all His heavenly hosts. So, ang mga anghel ay sumasamba sa ating Diyos. Tayo pa kaya? Tayo din po ay sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya lahat ng nilikha ay sasamba sa ating Diyos. Sila din po ay nandoon na bago pa po sa creation or during the time of creation. Ang sabi, then the Lord spoke to Job out of the storm and He said, who is this that obscures my plan with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you and you will answer me. At ang sabi ng Diyos ito, where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Who mark of its dimension, surely you know who stretched a measuring line across it. On what were its footing set, or what it lays cornerstone. While the morning stars sang together, ito na yung angels. While the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy. Kasi alam niyo, di ba si Job nakikipagtalo dahilan sa kanyang karanasan? No? Pero sabi ng Panginoon, ba't naroon ka pa? Nandiyan ka na ba nung nilikha ko ang sanlibutan, ang mundo, ang kalangitan, at ang mga angel? Kaya pag tingnan natin, ang mga angel, nung siya po ay nagtalikha, nandun po sila kasama sa paglilikha. Kaya talagang present po sila at the creation of the Lord. Tayo siyempre, wala pa nun. No? Nabuhay lang po tayo doon sa time natin, nung tayo po pinanganak. Hindi na po natin ano. Salamat sapagkat ang mga nakasulatan na isulat kung paano nilikha ang sanlibutan.
At yan ay na-preserve para malaman natin. Actually po, pag titignan natin, kung wala man na kasulatan, at hindi pinireserve, at tinayaan ng Diyos na ito po ay mawala, kasi how many years na yan? No? Siguro, kung nagsisimula sa ating Panginoon, 2,000 years. Even prior to that, may scripture. Pero hanggang ngayon, nandiyan ang banal na kasulatan at kumalat pa. Yan po ay isang tanda ng milagro ng ating Diyos. At nalaman natin ang maraming katotohanan tungkol po sa ating kaligtasan, tungkol sa ating Diyos at tungkol sa ating Panginoon. At kung wala man na nakasulatan, alam mo kung saan tayo mamumuhay, naniniwala sa ating mga tradisyon, o kaya sa ating mga ninunong mga relihiyon, o kaya sa ating pamahiin, o kaya sa ating mga sabi-sabi na naririnig sa atin. At sa iba't iba pang mga katuruan na imbento at gawa lamang ng tao, o kaya tulong ng mga espiritu at kaaway ng Diyos. Kaya po ang banal na kasulatan hindi nakikita ng mga tao na ito po ang pinakauna na milagro na ating makikita ngayon po sa panahon natin at sa darating pa. Sapagkat totoo ang salita ng Diyos, maglalaho ang lahat, lilipas ang lahat, pero ang kanyang mga salita ay mananatili kailanman. At in fact, sure enough, ngayon po, ang tanong, ang Bible po ba ay nawawala o dumadami o kumukonti? Sumagot po kayo. Ang Biblia po ba ay panahos na, pawala, o dumadami? Actually, nakakagulat. Halos lahat ng tao, whether Christian o hindi, may access anytime sa Bible. In fact, nung time nung una, parang hindi pa uso pa yung mga ibang translation. King James pa kami, Tagalog at English. Hindi namin ganang maintindihan. Natapos na ako ng grade 6. Ang hirap ko maintindihan talagang English. Lalo yung King James. Natapos ako ng high school, hindi ko pa rin naintindihan. Hanggang nagpapastor ako, naintindihan ko ng konti. Kasi napakalalim. Pero dumami pa po ang translation at banal na kasulatan sa atin. Pag tinanong ko kayo, lahat kayo may Bible. Tama po? Electronic man o kaya hardbound. No? May advantage yung mga electronic kasi nasa pocket lang, anytime. Marami po ako nakikita sa sasakyan, sa kainan, nagbabasa, kung hindi man Christian literature, kung hindi, yung Bible meron. Ibig sabihin, dumadating yung panahon na ang salita ng Diyos ay lumalagana. Pwede natin sabihin, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kukunti na yung hindi nakakarinig. Maging sa mga Middle East, may mga open na po sa banal na kasulatan. May mga open na po na mga pagpapahayag ng ng kaligtasan at ebanghelyo ng ating Panginoon. Now, dito tayo magtapos. Ano po ang likas ng mga anghel? They are spiritual beings. Pag sinabing spiritual beings, hindi po natin nakikita. Pero pwede po silang mag-manifest na tulad natin. Kasi meron po tayong mababasang ganun. So Joshua, nakakita, of course, at syempre, iba pang mga alagad ng ating Panginoon at iba pa ay may mababasa na kung saan sila ay nagpakita bilang messenger, no? Nasa kanila, maging kay Maria, di ba? Kay Jose, kay Zacarias, at sa mga iba pa. Meron pa po si Pedro, di ba nakakulong siya? Ginising siya ng anghel at siya nakalaya, naalala ko, sa aklat ng mga gawa, that is a New Testament na church, na kung saan nandyan na at may mga anghel na nandyan. Ngayon, ang angels, they are ministering spirits, sabi ng Hebrews 1. So, ibig sabihin, tumutulong sila, nagmi-ministeryo sila sa atin. They help us, ministering to us, tumutulong sila sa atin. Pero hindi tayo nagpe-pray sa anghel, mga kapatid. Lord, I praise you to the angels na hindi. Nananalangin po tayo sa ating Panginoon. Ang anghel ay utusan ng Diyos para tayo ay tulungan. Ready sila dyan. Pag sinabing immortal, ang angels hindi po namamatay. Tayo po
po ba'y namamatay? Yes, yung ating physical. Pero yung ating spiritual, hindi rin. Tama. Kaya actually, hindi alam ng tao. At tapusin ko na ang lahat. Nagkakamali ka, physical yan. Meron kang spiritual. Because we are also a spiritual being. Meron tayong kaluluwa at spirito, ginawa tayo ng Diyos. Kaya lang, hindi po tayo angel. Ang angel po ba ay namamatay? They cannot die. Tulad din ng spirito natin. Hindi po namamatay ang angel. Question, nadaragdagan po ba ang angel? Yes, hindi. Ang tao nadaragdagan? Yes. Kasi tayo, siyempre, may mga lalaki babae na kung saan nanganganak, dumadami mga tao. At tulad ng Pilipino, 100 million na tayo mahigit. Ang pinakamarami po yata ay India. 1.2 o 1.3 billion. Kapag tayo nabot ng 1 billion, baka hindi na tayo maghahakot ng miyembro. Marami na tayong miyembro. Bakit? Dikit-dikit na mga tao. Sa 1 billion tao, napakarami. Ngayon, itong mga angels po, hindi sila dumagamit kasi hindi sila nagpo-procreate. Hindi po sila nanganganak. At sila po ay mananatili angel. Kasi wala silang asawa. Binanggit po yan, maging sa Lucas at sa Matthew, na kung saan, kasi may nagtanong, pagdating po ba sa langit, di ba may nagtanong sa ating sino ang asawa niya? Kasi napakasawa niya ganito, ganito, ganito. Pagdating sa langit, sino ang tunay niyang asawa? Ang sagot na nga, hindi mo alam na tayo ay magiging parang mga anghel. Hindi anghel, pero parang mga anghel na kung saan wala nang marriage, wala nang procreation, wala nang panganak, wala nang tulad tayo mga anghel. Maaari nga, kasi ang anghel, walang gender, do. Pinakikita na parang male sila, mga kanilang being, parang more on male, no? Pero hindi po eksaktong gano'n. Pero ang sabi po, sila ay hindi dumadami, tayo po ay dumadami. At hindi sila namamatay. Ang mga anghel po ay mayroong kapangyarihan. Okay? At pangalawa, sila po ay marunong at matalino. Kaya po yung mga demonyo, sila po daw ay matalino kaysa sa atin. Yes, marunong po sila. At meron silang kapangyarihan. Kaya nga Satanas, lumaki ang kanyang ulo. Kaya nasulat po, kung nagkakamali sa Ezekiel, na kung saan gusto niyang pantayan ng Diyos at tigitan pa. Kaya naman ibinagsak siya ng Diyos. Nice kung siguro magtapos sa isa ulit patotoo. No? Ako natutuwa ako na hindi ko maintindihan. Kasi may karanasan ako na talagang pinagpawisan ako nung ako ay may kasamang Koreano. Meron kaming pinuntahan, alam ko, dito sa LTO. Sa may Quezon City, naalala niya. Diyan yung main LTO. Na nag-ayos po kami ng papel, no? Ng papers dyan. Sinamahan ko siya, pinag-drive ko siya. No? At pagkatapos, nung umuwi na po kami, medyo hapon na. Pag uwi po namin, ang traffic na naman, ako, medyo parang ako dyan sa traffic na yan eh. Kung saan may daan, gusto kong dumaan. Ngayon, hindi ko po alam, mag-aalas 6 na, napasok po ako dito sa may bandang, sa may LTO, Quezon City yan eh, parang malapit yan sa UP, gano'n. May looban palang mga village dyan. Hindi ko na po matanda, basta napasok ako, hindi ko alam. Yung daan, doon ako nasuot. Nagpaikot-ikot ako sa loob po ng village, hindi ko alam kung yung village na yun. Ngayon, yung Koreano ay nagse-cellphone, nagka-make sa ganyan, at pagkatapos, mamaya, parang nadama niya, ang tagal namin sa loob, paikot-ikot. Medyo pinapawisan na ako. Tapos, konting English niya, sabi niya, where are we? Sabi ko, don't worry, we're still in the Philippines. Tapos, ikot lang. Tapos, mamaya-maya, okay. Tapos, mamaya, ikot pa rin. Nagpapawisan ako, tapos sabi niya, are we lost? Sabi ko na lang, Lord, tulungan mo ako. Magagabi na. Alam mo, talagang sabi ko, Lord, itulong yung daan namin. Hindi namin alam, magagabi na. Ewan ko, pagliko ko po ng kanan, bigla ako nalabas sa UP. Doon sa kapapa na, papunta na ng, papunta na ng Aurora Boulevard, dito sa may galing ng, yung pinupunta namin sa Landers, at nandun na, papakanan na. At nagulat ako, paano kami napunta doon?
Samantalang, yan, talagang nagulat ako. Sabi ko, Lord, salamat po. Bago pa lamang siya sagutin, nandun na. Kaya talagang sabi ko, may naglili sa Panginoon, sa atin. Isang member po natin si Sisi, naalala ko ngayon. Kilala niyo po siya, ayokong banggitin. Nag-drive po siya dahil siya po ay nag-sesale po ng mga produkto, usually mga drugs o mga pulot, hindi po yung drug na nakakita. Ngayon, gabing-gabi na po, antong-antong sa madaling araw. Natulog po siya sa kanyang pag-drive. Nagulat siya, nagising siya, nandito na siya. Sa lugar. Paggising niya, sabi niya, nasan ako? Alam ko, nagdadrive ako. Pero nagising siya, nakapark siya, nandito siya. Hindi niya mawari. Kasi nagising po siya, nandito siya. Marami po ng mga experience ng mga ganyan tayo. Na kung saan nandiyan. Hindi po ba natin natatanong, ilang taon na po tayo ngayon? Kami, 65 na. Marami na tayong experience na. Masasabi po ba natin na iningatan tayo ng Diyos at ng kanyang mga anghel na hanggang ngayon nandito at nag-a-assist sa atin. Nakakalungkot po ang tao kung walang Diyos, di ba? Sila yung magpapalit. Tayo po, kahit may takot at pangamba, yes, pero tandaan natin, kasama po natin. Tayo po natin tumayo at tayo po ngayon. Panginoon, tunay po na nakikita natin na hindi lamang po sa noong unang panahon at maging sa panahon ng mga alagad, panahon ng aming Panginoon, maging panahon ng mga patriarch, ay nandoon na ang lumilikang amin na tumutulong sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pamamahala sa aming buhay. Salamat po sa mga hiling ng mga nilikha na inyong inuutusan para kami, Panginoon, ay lumamig. Napakalaking encouragement sa amin na alam namin na mayroon ang Diyos na kasama namin, na mayroon ng Espiritu na tumutulong sa amin at nakatira sa amin. At mayroon din naman mga anghel na siya tumutulong pa rin sa amin. Tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala sa inyo. Lahat po ng aming mga pag-aalala, ng aming mga problema, ng aming mga takot, kumpara sa inyong kapangyarihan at kadakilaan na gagawin para sa amin ay higit kaysa po sa mga bagay na aming po nalalasan. Salamat sa inyong patuloy na pagliligtas sa amin, hindi po lang sa aming mga kaluluwa at sa mga aming espiritu, kung hindi maging po sa aming pang-araw-araw na experience. Patuloy niyo po kami ingatan at bantayan. Maging ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sapagkat wala pong imposible sa inyo. Anumang karamdaman, anumang problema, anumang mga karanasan namin dito sa lupa, ay wala pa po yan sa inyong malaki at dakilang kapamalaan at kapangyarihan na amin po nakikita at naranasan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Bago po sa ating pagkakaloob, of course, pwede po natin, pwedeng, so, i-ano po natin, okay lang, at we can, sige, habang siya po ay, tayo pinagkakalob, announcement po sa atin, sa Sunday po dito, at pagkatapos, sa susunod pong Sunday, ay dito ulit, then, sa susunod ay Saturday, no? So, last Saturday po ng ating July, no? Ay sa Kenny Rogers. So lahat po tayo, at least sama-sama po tayo, Sabado po ulit, I think 4 o'clock, at doon po tayo sa Kenny Rogers. Para po tayo po ay at least kompleto, mas malaking lugar. So nakakuha pa po tayo lista. Then August, hopefully po ay nasa mga kapatid na Raya at SC po tayo.
kung tayo po ay, kung tapos na po yun. Kung ano man po. Pag hindi, mag-online tayo kahit sa linggo para matapos po sa atin. May iba pa tayong announcement sa atin dapat tayo lumabas? Okay lang po ba kayo? In fact, kapag tayo sa Sunday, kung may iba pang makasama sa atin, kahit sa susunod, kahit yung iba dito no? Hindi na natin naayusin. Basta tayo nakapasok sa loob at uupo para hindi na po natin naayusin. No? Sa labas, magandang ayusin. Kaya natatakot kami, baka mulan. Plus, medyo nakakasilaw po sa labas kaysa dito. At medyo mas okay dito kaysa po dun sa labas sa atin. So, salamat sa po. Okay, at we have to close sa ating panalangin. Tayo po natin tumayo at tatanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. At tapos we will be closing in prayer at ganun din po sa pagkain na ating tatanggapin. Of course, we are inviting mga kasama natin na pwede po silang pumunta dito po sa bahay para nakasama po at nakita nila tayo at kaya po natin magkaroon din ng ating fellowship at kasama. Panginoon, salamat po sa tanghaling ito na pinatulog mo sa amin, maging sa lugar na ito. Pinupili po po sa amin. Pagpalaan niyo po ang inyong mga anak sa kanilang mga pangailangan. Bibigyan niyo po sila ng protection, kasagutan sa kanilang mga dalangin. Pagpalaan nawa kayo ng ating Panginoon, ng inyong sambahayan. Saan man kayo naroon ng pag-iingat ng Diyos ay sa inyo. Pagagalingin ng Diyos ang inyong mga karamdaman. Ang ating mga karamdaman. Ipagkakaloon ng Diyos ang ating pangailangan araw-araw. Iingatan tayo ng Diyos at pagagalingin niya ang lahat ng ating mga karamdaman, maging ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga mahal sa buhay at kapatid, saan man sila nandoon, tatanggapin nila ang biyaya at pag-iingat ng Diyos. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. I-bless niyo po sila, Lord. I bless you in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. And God bless you so much. Amen. Minsan po, katayin po natin tingin ng mga Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, kaya nawaway masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. ano man ang problema? Ano man ang problema, ito ay kaya-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema,
ating mga kapatid na nanonood sa online. God bless po sa inyong lahat. At pagpapatuloy po namin, maaaring may magpatotoo mga kapatid na gusto sabihin kahit sa offline na lang natin. So maraming salamat po. Salamat din sa pagkain po na ating tatanggapin. Pwede po tayo maupo at tayo po ay merong kahit paano at kakainin. At pagkatapos po ay kumustahin po natin. Pwede po tayo magpatotoo. Habang tayo po ay kumakain na magkwento, unahin ko na sa amin. At pwede na rin i-offline pagka natapos to. Actually po kami po this almost 2 weeks. Nagkasakit po kaming tatlo. Si Nay, si Wyatt, ako. May mga ubo kami. Ganun Ako po, ganito na lang yung boses ko siguro lagi. Pero salamat sapagkat pinagaling na po siya, si Wyatt din, at ganun din ako. So actually, hindi na po kami salamat sa Panginoon. At talagang ang Panginoon po ay nagbibigay ng kagalingan po sa atin. So meron po gusto, offline na tayo, no? So